hit it. Matapos umanong makaranas ng stress dahil sa pagharang sa kanya sa airport noong Martes, posible raw muling subukang makaalis ng bansa ni dating Pangulong Gloria Arroyo ngayong araw. Ayon po yan mismo sa legal counsel ng mga Arroyo na si Attorney Raul Lambino sa kanyang panayam sa media kaninang madaling araw. Patuloy raw kasing bumubuti ang lagay ngayon ng dating Pangulo base sa pinakahuling abiso ng tagapagsalita nitong si Elena Bautista Horn. Inalis na rin daw ang swero na nakakabit sa kanya matapos makaranas ng pagkahilo at panghihina dahil sa nag-fluctuate na blood pressure noong Miyerkules. Kinumpirma rin ni Horn, may panibagong appointment si Arroyo sa Mount Elizabeth Hospital sa Singapore bukas. Samantala, naghain naman ng mosyon ang kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo para hilingin sa Korte Suprema na pigilan ang ginagawang pangaharang ng Justice Department at Immigration sa mag-asawang Arroyo. Yan ay matapos hindi umubra sa DOJ ang inilabas na temporary restraining order kaugnay sa watchlist order nitong Martes na nagresulta sa pangaharang sa airport sa mag-asawang Arroyo na makaalis ng bansa. Ang mosyon na ito kabilang sa mga tatalakayin sa Supreme Court Special On-Bank Session ngayong araw at maging ang motion for reconsideration ng DOJ na humihinging alisin ang TRO. Dahil sa ginawa umano ng DOJ kahit immediately executory na ang TRO, pinag-aaralan na ang paghahain ng contempt of court ng kampo ni Arroyo laban sa DOJ, kasama na po ang civil case for damages at maging disbarment laban kay De Lima. Ang Bureau of Immigration handa raw harapin ang reklamong contempt dahil sumusunod lamang sila sa posisyon ng DOJ. Samantala, pinuntahan ng GMA News ang ospital kung saan may appointment ang dating Pangulo sa Singapore, ang Mount Elizabeth Hospital. Isa umano ang ospital na ito sa mga pinakamahal na ospital sa buong Singapore. Ang pag-admit sa may simpleng sakit ayon sa International Patient Services, umaabot daw sa 1,500 Singaporean dollars o halos 50,000 pesos. Di pa kasama riyan ang mga gamot at bayad sa mga doktor. Nasilip ng GMA News ang ilang kwarto na posibleng tuluyan ng Pangulo. Pinakamurang private room ang silid na ito na may sariling toilet, TV at sofa na nagkakahalaga ng 500 Singaporean dollars o mahigit 16,000 pesos kada araw. You can afford it. Oo naman, of course. Yung ward pa lang nila, mahal-mahal na Kung, di ba, hindi nga lang Singapore ang kanilang schedule Pupunta pa sila sa Europe Ano ba So, hindi pa natin-test yung Pangulo for, hindi pa siya nakukuha na ng pang-biopsy, parang gano'n. Is that why they need to do the procedure there? Well, kasi parang sinasabi nila, kaya nila gusto ipagawa yung itong mga procedure. Kaya di ba, nagre-react nga yung mga doktor natin na parang dadalhin nyo pa sa ibang bansa. Marami yung magaling dito. At yung schedule nila sa iba pang European countries, depende sa magiging resulta ng Singapore. Ang sabi ni Atty. Topacio, pagka daw maganda na yung resulta dyan, baka hindi na sila uuwi pupunta na sa sila. Europe. Well, Hindi na rin siya magpapaputol. Sabi ni attorney. I'm sure alis pa rin siya. Oo, yun. Spain, Or Germany, or Germany, Portugal, Kung saan Dominican Republic. you have to wear a brace. Sabi nga, di ba? A long flight. Pagka meron ka neck problem, pagka yung sa turbulence, mas matindi yan. Yung landing mo lang eh. Matatagtag, di ba? Oo, ramdam ko yan eh. Alam mo yan. I know that. Depende siya sa will ng tao. Ikaw may brace ka din. Pagka nagbibiyaya ko ba, Meron din, ako ng brace. Kasi para ano yun eh, para sa sasakyan ba? Yung suspension. Tagtag. So, Talaga? Ganun yun. Promise? Pang long ride. Ay, Pero dito lang yung kay ate. Walang ganito siya. Wala siyang ganito. Sa neck yan eh, sa neck. So, kailangan meron ka naka-neck brace ka. Kaya talagang may mga discomfort. Kaya ang concern nga yung mga tao na parang, kung ganyan kasakit yung naramdaman niya, bakit ang daming countries, ganyan. Kaya nga pag sumakay ka sa aeroplano, ganyan, kayo parang sana mag-safe, sana smooth landing. Alright. Kasi pagka may gano'n talagang lagi ka parang dadali sa ospital. Pero buti nakapag-rebook daw siya, ha? Lagi emergency. Samantala, ito po kung ang mag-asawang Arroyo ay hindi pinayagang makalis ng bansa, matiwasay naman nakabiyahe pa Amerika ang kanilang panganay na anak na si ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo. Pasado alas 10 kagabi ang flight ng kongresista patungo San Francisco. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si Mikey Arroyo at pinayagan ng Quezon City RTC Branch 100 si Congressman Arroyo na makabiyahe sa kabila ng kinakaharap na tax evasion case laban sa kanila ng asawang si Angela. Ito ay matapos niyang maglagak ng 180,000 pesos na bail bond para sa kanyang kaso. Ang permiso ng korte ay hanggang December 7 para sa biyahe ni Mikey sa Amerika kung saan makikipagpulong at mangangalap daw siya ng mga donasyon para sa Ang Galing Pinoy Party List na kumakatawan sa mga security guard.
Bongga ng fundraising. Abroad. Good luck. At samantala, may mahigpit na mabilin si Pangulong Noynoy Aquino bago magtungo sa ASEAN Summit sa Bali, Indonesia sa mga naiwan niya mga opisyal. Bilin niya, lagi raw siyang balitaan tungkol sa galaw ng kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Ayon kay Vice President Jejomar Binay, tiniyak daw sa kanya ng Pangulo na imomonitor ang sitwasyon sa kabila ng pagdalo nito sa conference kasama ang mga ASEAN leader. I assure you na ito talagang hindi ito bibigyan ng pagkakataon ni Presidente na hindi niya kinukonsider. I suppose kahit na nagko-conference yun, lagi na sa isip niya kung ano yung mga developments tungkol dito. He told us to assess the situation and then come up with an appropriate plan of action. Samantala, hindi naman nakaabot sa opening ceremony ng ASEAN Summit si Pangulong Noynoy Aquino sa Bali, Indonesia. Kaya si Presidential Communications Development and Strategic Planning Office Secretary Ricky Randang ang tumayong kinatawan ng Pilipinas kasama ang iba't ibang leader ng mga bansa sa Southeast Asia. Ilang mahalagang kasunduan ng pinirmahan. Kabilang dito ang paglungsad ng ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management, Declaration on ASEAN Unity and Cultural Diversity, at ang Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations. Tungkol naman sa tensyon sa Spratlys na isa rin sa mga balak talakay ni Pangulong Aquino, sisikapin daw na ipagpatuloy ang negosasyon sa pagkakaroon ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Ibang balita naman tayo, nakatakda po ngayong araw ang preliminary investigation kay Ramona Omara Bautista, isa sa mga itinuturong mastermind sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Ramjen Revilla. Yan ay sa kabila ng patuloy pa ring paghahanap kay Mara na nakalabas ng bansa isang linggo matapos ang pagpatay kay Ramjen. Samantala, ipinakita na po ng pulisya ang larawan ng isang alias Brian, isa sa dalawang pinaghahanap na suspect sa pagpatay. Ayon sa star witness na si Ruel Puzon, si alias Brian daw ang unang kinontak ng umano'y mastermind na si RJ Bautista at siyang nakipag-ugnayan kay Glyza Visda at Norwin de la Cruz. Nakumuha naman ng mga umano'y hired killer na sina Michael Nartea at Roy Francis Tolisora. Kinumpirma ni Parañaque Police Chief Senior Superintendent Billy Beltran ang nakuhang impormasyon ng GMA News na si alias Brian daw ay kaibigan ng Mr. Miguel na kapatid naman ni RJ at Ramjen. Pero sa ngayon may lead na raw ang pulisya kay alias Brian. Sana meron mas malinaw na picture si Brian. Babae ba o lalaki si Brian? Hindi ko na makakita eh. Padami yung kung sino-sino yung link, di ba? Pero kasi talagang siya dapat yung mahanap dahil halos lahat lumalabas parang hearsay lang na si RJ ang nag-utos daw. Siya talaga yung makakapagsabi na siya yung siya yung inutusan na maghanap ng hired killer, diba? Kasi siya ang mismo. Siya mismo tayo paglabas yan sa niya. Wala akong alam dyan. Malamang hearsay. Ay, mahaba-haba pa to. Samantala, kulang raw ng mayigit 35 billion pesos ang koleksyon ngayong taon ng Bureau of Internal Revenue. Kaya naman, lingid po sa kaalaman ng marami, binubuhisan na simula pa noong Hulyo ang kontribusyon sa Pag-ibig, SSS, GSIS at PhilHealth. Pero paglilinaw ng BIR, tangi yung mga pasobra lang o higit sa mandatory contribution na ang binubuhisan. Anila, ituturing na raw kasing investment ang kontribusyong sobra sa mandatory dahil gaganda ang benepisyo ng mga miyembro gaya sa pensyon na matatanggap o halaga ng pwedeng utangin. 5 hanggang 32% ang maaaring ikaltas na buwis sa mga voluntary contribution ng mga empleyado. Depende ito sa taas ng sweldo. Ay naman sa PhilHealth, sa kabila raw ng bagong kautusan ng BIR, ay hindi ito pwedeng ipataw sa kanilang miyembro. Standard daw kasi ang 1,200 pisong kaltas kada taon. Automatic na kaltas naman ang bayaran sa GSIS kaya hindi rin daw pwedeng sumobra sa itinakdaang kontribusyon ng mga miyembrong government employees. Gayun din sa mga miyembro ng SSS na may employer. Ang tax sa voluntary contributions na ipinataw ng BIR